Praise the Lord. Thank you, Sister Grace. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Amen. Good afternoon po. Lahat po ng pinagpala magsabing praise the Lord. Amen. So nasa pag-aaral po tayo ng part 2 natin ng Believers with Unfailing Faith. Sino po dito ang lumalago sa pananampalataya? Amen. Sa dami na po ng ating napag-aralan, no, magmula po last month pa, ay manhid na lang po tayo. Ewan ko, matigas na lang po puso natin. Kung hindi po lumalagong pananampalataya po natin, something is wrong. Kailangan po patuloy tayong lumago at magbunga po sa ating pananampalataya. Amen. Just last week, pinag-aralan po natin about the unfailing faith of Gideon. No, sino pong narito last week? Amen. No, ang lesson talaga po kay Gideon ay ito po yung mas kilala ng Diyos kung sino ka kesa sa sarili mo. Akala ni Gideon, isa siyang kulelat, isa siyang mahina lang, walang kwenta. Kaya kapangpangan, bala na momoink. No, pero hindi niya alam. Nang sabi ng Lord sa kanya, anong tawag sa kanya? Mighty warrior. Alam niyo ba na may magandang plano ang Diyos sa atin? Kaya kung ano lang ang sinabi ng Diyos, yun lang po ang paniwalaan niyo. Kung merong ibang sinasabi, ang ibang tao, ang diablo o mismo sarili mo, na taliwas sa sinasabi ng Diyos, alisin po natin yon. Ang panghawakan po natin at ang piliin po natin na talaga pong panghawakan sa buhay po natin na paniwalaan ay yung salita ng Diyos. Kaya sabi po ni Mary, be it unto me according to your word. Mangyari nawa kung ano ang salita ng Diyos para sa akin. Amen. Sinong naniniwala dito na maganda ang plano ng Diyos sa kanya? Amen. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Ngayon po hindi ko na patatagalin ang pag-aaralan po natin the unfailing faith of David. Sino po nakakilala kay David? No, ito po yung second king ng Israel after Saul. At siya po ang tumalo kay Goliath. Ito po ang ating pag-aaralan. Ang buhay po ni David ay makikita po natin sa 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, at maging sa 1st Chronicles. But we will only be concentrating on 1st Samuel chapter 17, in which David fought Goliath boldly. So let me begin with 1st Samuel 17 to 25. One day Jesse said to David, take this basket of roasted grain and these 10 loaves of bread and carry them quickly to your brothers and give these 10 cuts of cheese to their captain. See how your brothers are getting along and bring back a report on how they are doing. David's brothers were with Saul and the Israelite army at the valley of Elah fighting against the Philistines. So David left the sheep with another shepherd and set out early the next morning with the gifts, as Jesse had directed him. He arrived at the camp just as the Israelite army was leaving for the battlefield with shouts and battle cries. Soon, the Israelite and the Philistine forces stood facing each other, army against army. David left his things with the keeper of supplies and headed out to the ranks to greet his brothers. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, came out from the Philistine ranks. Then David heard him shout his usual taunt to the army of Israel. As soon as the Israelite army saw him, they began to run away in fright. Have you seen the giant? The man asked. He comes out each day to defy the Israel. The king has offered a huge reward to anyone who kills him. He will give that man of one of his daughters for a wife, and the man's entire family will be exempted from paying taxes. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, sa kalakasan na taglay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Lord, na muli sa buong isang linggo, Panginoon, pinagpala, iningatan mo po kami, Panginoon. And here we are, Lord, thanking you, praising you, worshiping you, for you are worthy. Dalangin po namin, Ama, naturuan niyo po kami sa hapon pong ito. We allow you, Holy Spirit, to move to each and every individual. Ituro niyo po sa amin ang iyong salita, Panginoon, lalo na patungkol sa pananampalataya ni Haring David. Dalangin po namin, Lord, as we believe and receive your word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people. Lord, lalo na po sa mga first-timers, that there be
signs, wonders, and miracles in Jesus' name. Salamat po. We love you, we bless you, we honor you, and we glorify your holy name. In Jesus' name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. No? Ang kwento po dito ay si Goliath na giant ay 40 days na pong binubuli ang mga sundalo ng Israelita dahil ang usual na pambubuli po niya, sabi niya, bakit tayo maglalaban? Magpalabas na lang kayo ng mighty warrior ninyo para kami ang maglaban. Kapag natalo ko siya, kayo'y magiging alipin namin. Pero kapag natalo niya ako, kami ay magiging alipin namin. Pero actually, hindi po totoo yun. Kasi pag natalo siya, hindi na siya alipin, patay na siya. No? So, wala pong gustong lumaban. Kahit po si Haring Saul na siya ang pinakamatangkad, walang gustong lumaban. Lahat po sila dismayado na at desperado na rin po. But one day, inutusan po ni Jesse si David na pumunta sa kanyang mga kapatid dahil yung tatlong kuya niya ay kasama sa giyera. 8 po sila magkakapatid at si David po ang bunso. Kung maalala niyo po, only noong pong nag-anoint po ng hari, nasusunod na hari, si Samuel po, hindi po napili ang panganay hanggang pampito, si David po ang napili. Kung minsan po, pati po yung tatay niya, parang hindi siya believe kay David, pero siya ang pinili ng Panginoon. So nagkaroon pa ng pagkakataon si David na makalabas at makita po niya, masaksihan niya si Goliath at nagtanong at nagulat po siya bakit ganito na lang ang sinasabi ng higanting ito na hindi maganda sa mga sundalo ng Israelita. At narinig po niya kung ano po yung mga gantimpala. And David was interested also na makuha yung gantimpala. Ano po yung mga gantimpala? Doon sa binasa po natin, sa verse 25, the king has offered a huge reward. So huge reward, ibig sabihin po malaking kayamanan po ito. No? And pangalawa, he will give that man, yung makakatalo kay Goliath, isa sa mga anak na babae niya para maging asawa. Pangatlo, ano po yung pangatlo? Yung buong pamilya niya ay malilibre sa tax, hindi na magbabayad ng tax. So ito po si David na ating pag-aaralan po ngayon. Kung paano pong nagkaroon po ng kakaiba at unfailing faith na pananampalataya po si Haring David. So hindi ko na po patatagalin dahil meron pa po tayong part 2 mamaya na sa ating pong programa. Medyo mahaba po ito. Number 1, David had an unfailing faith in God because David was determined to face Goliath, the giant. Siya'y determinado, talaga pong desidido siya kahit malaki yung kalaban, gustong-gusto niyang kalabanin dahil nakikita niya yung pambabastos sa bansang Israel at sa Diyos ng Israel. Si David po dito, he was about 15 years old. Nasa 5 feet lamang po siya, napakalit niya. Pat-pat na bata lang po siya. Talagang batang-bata pa si David, pero matapang na po siya at determinado po siyang humarap sa higante. Balikan po natin, tuloy po natin ang kwento pagkatapos po niyang narinig yung mga reward sa verse 26 ng 1 Samuel 17. Sabi niyan, David asked the man standing near him, what will be done for the man who kills the Philistine and removes this disgrace from Israel? Ano ba yung makukuha ng tao kapag napatay niya itong higanting ito, ang Filisteyong ito, at matanggal yung kahihiyan sa Israel? Sabi ho dito. Then sabi ni David, who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Ano po sinasabi ni David po dito? Kung papansinin niyo po si David, para po siyang kapangpangan. Nino po rin kapangpangan tiyan, magsabi ng amen. Ano mo, ikat ang kapangpangan no karta kakilala. Kaparatutan. Ang yabang-yabang po ni David po dito. Napakayabang po niya. Sabi niya, ano bang mangyayari kung mapatay ang higanting ito? Ano ba yung reward kanya? And then sabi po niya, sino ba yung supot na yan na nagsasalita ng ganyan sa atin kanya, na binabastos niya ang sundalo ng Diyos? Ang sabi po niya. And then verse 27, they repeated to him that they had been saying, what they had been saying and told him. Ano po yun?
yung pong mga reward. Yung pong huge reward na kayamanan ay ipapakasal sa anak ni Saul at saka po ang libreng tax. So this is what will be done, sabi po dyan, for the man who kills him. When Eliab, David's oldest brother, ang pinakapanganay, ang kuya ni David, ang panganay po, narinig niya, no, na nakikiusap niya, he burned with anger, nainis po siya, talagang nagalit po. Hindi lang nagalit, talagang he burned with anger at him and asked, sino po may mga kapatid dito na napagalitan kayo ng kapatid niyo o kayo ang nagalit? Yung talagang galit na galit kayo dahil meron siyang sinabing hindi tama. Narinig po si David, and then ang sabi po dito, why have you come down here? Ang sabi po niya ng kuya niya, si Kuya Eliab, and with whom did you leave those few sheep in the wilderness? Bakit ka nandito? Sinong iniwan mo sa mga tupa doon? And then ang sabi po ni Eliab, tinuloy po niya, I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle. Alam ko kung gaano ka kayabang, sabi po niya kay David. At gaano kasama ang puso mo. Ang sabi ni David. Alam niyo po, bakit ganitong galit po si Eliab kay David? Kasi nga po, nung sabi ng Panginoon kay Samuel, Samuel, pumunta ka sa bahay ni Jesse, isa sa mga anak niya ay pinili kong magiging hari pagkatapos ni Saul. Nung nakita po ni Samuel, si Eliab, magandang lalaki, matangkad, 6-footer din po siya, no, matipuno po siya, kasi nga po sundalo, ang sabi niya, ito na yon. Sabi ng Panginoon, hindi siya ang pinili ko. Hindi siya ang pinili ko. For I have rejected him. Ang sabi po ng Panginoon, mababasa po natin yan, no, sa 1 Samuel 16:6-7. Rineject po siya ng Panginoon. Bakit rineject po ng Panginoon? Bakit di niya sinabing, Samuel, kanya, hindi si Eliab, I did not choose him. Hindi ko siya pinili. Bakit sinabi niyang, for I have rejected him? No, tinanggihan ko yan. No, sabi po niya, tinataboy ko yan, ayaw ko sa kanya. Bakit po? Kasi ano po yung dahilan, kung ano po yung, asa sa mga dahilan kung bakit tatanggihan ng Diyos o re-reject ng Diyos ang tao? Pride. Saan po natin makikita yan? Nasa James 4:6 at saka po sa 1 Peter 5:5. Ang sabi po sa James 4:6, no, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace or favor to the humble. Sa Tagalog po, ang Diyos po, tinataboy niya ang mga palalo. Kasi ang higit pa po sa mayabang is palalo. Tinatanggihan niya ang mga palalo, pero binibiyayaan niya ang mga mapagpakumbaba. King kabangpangan, buriya po nga balo king kabangpangan. Nanong mas mayabang, nanong pa mas higit king mayabang. Paratot. Panabi no ning ginureng paratot. At bibiyayaan no po ning ginu, deng mapagpakumbaba. Ito po yun. Kaya nga po, ang mayabang talaga si Eliab kasi rineject siya ng Panginoon. Si David po, tinawag siya ng Diyos, a man after God's own heart. Napakatinding ano po rito, deklarasyon ng Panginoon. Saan po sinabi ng Panginoon to? Sa 1 Samuel 13:14. No? At saka po sa Acts 13:22, inulit po ito na sinabi po dyan, no? Yan po, basahin po natin. But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart. This was Samuel talking to Saul. Ang sabi po dyan. At ito po yung sinabi rin. Ano po ibig sabihin ng a man after God's own heart? Hindi lang po basta mapagpakumbaba. Makita po natin sa Acts 13:22 dito that David, ang sabi po dyan, after removing Saul, he made David their king. God testified concerning him. Ang Diyos mismo ang nagsabi, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Malapit sa puso ko, ang sabi niya. Why? He will do everything I want him to do. Sino po dito ang gusto niyo pong matawag ng Diyos na a man after His own heart? Amen. Ano pong sikreto? Do everything that God wants you to do. Gawin niyo ang lahat na nais ipagawa ng Diyos sa inyo. Wala nang mag-amen. Bakit? Gusto niyo gawin yung sarili niyo? Ang sabi po dyan, kung gusto niyo talagang kayo biyayaan ng Diyos, talagang mapagpakumbaba po tayo,
sa Panginoon at talagang tayo po ay nais po natin matawag na man after God's own heart, gagawin po natin ang lahat na pinapagawa ng Diyos. Amen. Salamat po sa isang malakas na amen lang. Amen, ho ba? Bakit ho kayo nandito? Hindi ba nais nyo rin gawin ng kalooban ng Diyos o parang ritual lang? Kasi Pastor, linggo kaya ako nagsisimba. Kung ganyan po kababaw ang iyong rason dahil linggo lang, hindi ka talaga ligtas, kapatid. Nandito ka upang sambahin ang Diyos at tumanggap sa Diyos ng kanyang salita at pagkatapos mong tanggapin ang salita ng Diyos, gawin mo ang pinapagawa ng Diyos. Kung bakit ka pabuhay magpahanggang ngayon pagkatapos mong tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas dahil may plano ang Diyos, may pinapagawa ang Diyos. Amen. So ito po yung a man after God's own heart. So hindi totoong mayabang si David. Alam niyo po kung minsan mapagkakamalan kang mayabang kapag nagsasalita ka patungkol sa iyong pananampalataya na talagang kumpiyansa ka. Full of confidence. Full of confidence si David dahil kilala niya ang Diyos niya. Ano ba ang gantimpala? Alam niyo po, kung minsan ayaw natin ng gantimpala. Marami sa mga Kristiyano, kung minsan plastic. Ay Lord, mag-a-attend ako kahit hindi mo ako bless. Meron ba talagang ganon? Na kahit hindi kayo bless? Lord, magbibigay po ako, ibabalik ko po yung aking tithes and offering. Kahit hindi mo ibalik, Lord, okay lang. Ka-plastic. Mga hipokrito. Pero pagdating sa trabaho, nagdodoble oras, overtime, kayod dito, may sideline pa. Bakit? Gusto mo kasing mabless. Bakit sa Diyos parang plastic ho tayo? Na parang hindi kasi magandang pag-usapan yung pera sa church, Pastor. Saan magandang pag-usapan yung pera? Ang tanong, masama ho ba ang pera? Ano ang masama? The love of money, ang pag-ibig sa pera. Ang pera po ay mahusay na servant, but it is a bad master. Kapag naalipin ka ng pera, patay kang bata ka. Dapat ang pera, siya ang inaalipin natin. O pera, ikaw, dito ka lang. Ikaw, i-offer kita, ikaw, ibibigay kita dito. Hindi mo ko alipinin. Hindi ako magkakaroon ng pag-ibig sa pera. Amen. Gagamitin natin ang pera para matupad ang purpose ng Lord sa buhay natin. Matupad ang purpose ng Lord sa kanyang kaharian. Amen. So si David, ano po siya? Ang tawag ho dito, very interested po siya. Ano ba yung gantimpala? Pero tinawag siya ng Diyos naman after God's own heart kasi hindi naman po mali. Did you know ang Lord po kapag may inutos siya, hindi pwedeng walang gantimpala? In fact, ang sabi po niya, yung without faith, it is impossible to please God sa Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes after Him must believe that He is or that He exists. And ano po sabi diyan? He is a rewarder of those who diligently seek Him. Anong sabi niya kay Abraham? Abraham, pumunta ka sa lugar na ito. Tapos, anong sabi niya? Tapos po, Panginoon, hindi po tinanong ni Abraham yun kasi sinabi kagad ng Panginoon, Abraham, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo at pagpapalain kita. Hindi sinabi ni Abraham, Lord, hindi na. Susunod na lang ako kahit di ko alam kung anong pinapagawa mo. No, hindi po naging plastic si Abraham. Alam niyo po, maging yung prodigal son, nung umalis po siya sa bahay, pero nung nagutom na siya, wala na siyang kayamanan, kumakain na po siya ng kaning baboy. No, anong sabi niya? Babalik ako sa tatay ko dahil mahal ko ang tatay ko. Hindi. Anong sabi niya? Babalik ako sa tatay ko kasi yung mga katulong namin, masarap ang pagkain. So, hingi ako ng tawad sa tatay ko, nagkasala ako sa langit, nagkasala ako sa iyo, Ama. Hindi na po ako karapat dapat na maging anak mo. Ituring mo na lang akong isa sa mga katulong mo. Yun po ang kanyang tinanggap siya ng ama. Hindi po siya tinanong ng ama, ba't ka nandito? Nasaan na yung pera? Mahal mo pa ba ako? O gusto mo lang kumain? Alam niyo po, tayo po lahat, tumanggap tayo kay Lord dahil alam natin may benefits kay Lord. Hindi natin tinanggap ang Lord para sa wala lang. Tinanggap natin ang Lord Jesus para tayo ay hindi mapunta ng impyerno at mapunta tayo sa langit na wala ng karamdaman, wala ng kahirapan, wala ng gutom. Amen. Kayo, kung meron pong magpapakilalang Diyos, sabihin niya sa iyo, ako yung Diyos, tanggapin mo ko. Tapos nagtanong kayo, kung tatanggapin ko po kayo, ano ang sa akin? Basta wala lang. O mabating ko.
Bakit ako susunod sa iyo kung wala akong matatanggap sa iyo? Ang Panginoon po, ang sabi po niya, inoffer kagad ng Diyos ang kanyang anak. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Nang sino mang na binigay niyang kanyang bugtong na anak at ang sino mang sumampalataya, may reward po kagad. Ay hindi mapunta ng impyerno kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga po baguhin po natin ang isip po natin. The reason why kaya hindi tayo nakakatanggap kasi marami sa atin plastic. Yung pong, ay kahit hindi mo na ako. Sa tao pwede mong gawin yun. Hindi kahit hindi mo ako bayaran, ay tutulong ko ito sa iyo. Kasi ang magbabayad sa iyo, ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo rin sa akin. Ganito po mag-reward ang Panginoon. Now, kaya nga si David, full of confidence siya. Hindi lang siya marireward ni Saul, alam niya marireward siya ng Diyos. Kaya magmumukhang mayabang ka pag sinabi mong, ako, mahal ako ng Diyos, ako, alam ko, ligtas ako. Magmumukhang mayabang ka, pero ang tunay pong nagpapakumbaba, hindi po yung tahimik. Ito po kasing kaisipan natin, kala natin yung mapagpakumbaba, yung tahimik. Yung pong malumanay. Yung pong parang malapari lang yung dating, yung pong, kamusta na kayo? Buhay pa ba kayo dyan? Hindi ba kayo naantok sa oras na ito? 2:00 na. Mabuti nandito kayo. Pero kapag ang tono, katulad ni Pastor Manny, ayan, paratot siya. Alam niyo po kaya lang ganito ang tono ko kasi confident ako sa Panginoon. Ang mga sinasabi ko, sa Diyos po siya. Napatunayan ko po na ito sa maraming taon, lalo na po for 17 and a half years na akong nagdadialysis, napatunayan ko na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Na kahit kailan, hindi niya kami pinabayaan ng pamilya ko. Ilang beses ko nang naharap, buntik na po akong mamatay, pero binuhay pa rin po ako ng Panginoon. Patuloy na binubuhay. Kaya ganito po ako confident. Kaya mukhang mayabang po ako sa pagsasalita dahil alam ko na buhay ang Kristo na pinaglilingkuran ko sa aking buhay. Kapag alam mong buhay ang Diyos mo, no, magiging mayabang ka para sa Diyos. Wala tayong pwedeng ibang pagmayabang kundi si Kristo lang sa ating buhay. Wala akong pwedeng ipagmayabang sa sarili ko. Hindi po ako mabuti. Ang Diyos lang ang mabuti. Ang pwede ko lang ipagmayabang si Kristo na nagbago ng aking buhay. Amen. Kaya si David po pinagkamalan pong mayabang. Na kaya nga po, true humility is not being silent but being submissive to God's will and bold in your faith. Hindi lang po yung tahimik. Kung minsan yung mga tahimik, then puro yung paratot actually. Yung kahit, kakaingin na naman, kapartutahan na yan, mapaya ako, tahimik ko. Diba? Inaangat niya yung sarili niya. Tuloy po natin ang kwento, verse 29. Now what have I done? Ang sabi ni David, ano pag ginawa ko? Sabi ni David sa kuya niya, can't I even speak? Di ba ako pwedeng magsalita? Then he turned away to someone. Umalis na lang siya para hindi niya mabastos ang kuya to someone else and brought up the same matter. Tingnan niyo kung gaano po kadeterminado si David. Nagtanong siya, ano ba yung ano ba yung gantimpala? Ang kulit po ni David do, talagang batang-bata siya. And the man answered him as before. What David said was overheard and reported to Saul, and Saul sent for him. Kung ano yung sinasabi ni David, nalalaban siya, ano yung gantimpala, mabilis po yung balita, may mga marites na po nung panahon ni David. Hindi lang ngayon. Nabalitaan kagad ni Haring Saul. Haring Saul, meron na pong lalaban na sa higanting si Goliath. So, pinatawag siya. Anong sabi po ni David? Verse 32 kay Haring Saul. David said to Saul, let no one lose heart on account of this Philistine, your servant will go and fight him. Lawin niya, kayabang ng David. No? Parang ang yabang-yabang niya. Sabi diyan, wag po kayong panghinaan ng loob, mahal na hari. Ako po ang lingkod nyo, ang lalaban. So, ewan ko kung may salamin na po nun. Sabi niya sa niya, sino yan? Nino yan? Sino yung kutong lupang yan? Ba't ang ano? Actually po, during that time, hindi niya nakilala ni Saul no, dahil tormented na siya. Si David during that time, pag natotorment siya ng evil spirit si Saul, si David po nagpe-play siya ng harp. Kapag nagpe-play po siya ng harp, ng praise and worship, umaalis yung demonyo. Did you know there's power in praise and worship? Kapag nagpupuri ka, na totoo katulad ni David, umaalis yung demonyo. Hindi man si Saul yung nagpupuri si David eh. Pero hindi niya nakilala si David. Siguro nagtanong siya, sino ba yan? Bakit ganyan kalakas magsalita? Sumagot po si Saul, sabi niya sa verse 33,
you are not able to go out against this Philistine and fight him. And you are only a young man. Sabi diyan, hindi mo kaya itong Pilisteyong ito at labanan mo siya. Batang-bata ka lang. He has been a warrior from his youth. Si Goliath kanya. Ano na yan? Mandirigma na buhat nung bata pa. Pero determinado talaga si David na lumaban. Sumagot, hindi po sinabi ni David na, ganun ho ba, mahal na hari? Sorry po, mahal na hari. Actually po, nung pinatawag siya ng mahal na hari, kung di siya determinado, hoy, ikaw, kutong lupa, pinapatawag ka ni Haring Saul, ang tabang-tapang mo dyan. Hindi sabi, pinapatawag po niya ako. It's a prank, joke lang po. Kanya. Hindi po, humarap siya. Ngayon, dinidiscourage siya ni Saul, pero sumagot pa rin siya. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it and struck it and rescued the sheep from his mouth. Sabi diyan, alam niyo po, ang lingkod po niyo, ako po nag-aalaga sa mga tupa ng aking tatay. Kapag meron dumating leon at saka ng oso kanya, at tinatakbo niya sa kanyang bibig, no, kagat-kagat niya, inahabol ko po yung leon na ito, itong osong ito kanya. And then, ano pong ginagawa ni David? Hinahabol po niya, kinukuha po niya yung kanyang tupa sa bibig po ng leon at ng oso. When it turned to me, kapag nagano daw po yung layo sa kanya, I seized it by its hair, struck it and killed it. Kapag sa akin, gusto na akong kagatin ng leon o ng oso, ang sabi ni David, sinasabunutan ko siya. Pero hindi naman po bakla si David, no? Sinasabunutan ko siya at pinapatay ko po sila, sabi po niya. Your servant has killed both lion and bear. Ganito po kalakas ang loob ni David po. Parang kung kayo po makakita po ng 15 years old, papay po, tapos si Goliath po dito, about 10-footer po siya. No? Ikatang kapangpangan ang sabihan mo. Kalatimo mo, nakangkaragul kaladwa, paratot. No? Ito po si David, sabi niya, your servant has killed both lion and bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them. Sabi niya, itong supot na ito, ining supot na Pilisteo ngayon, magiging kamukha siya ng mga leon at saka ng mga oso na pinatay ko, sabi po niya. Ganyan po kalakas ang loob. Sa mata ng ibang tao, sa pandinig ng ibang tao, si David napakayabang niya. Pero hindi nila alam ang pagtitiwala niya sa Diyos. Minsan po, marinig po nila tayo kung paano tayo magtiwala sa Diyos. Ay, alam ko, pagagalingin ako ng Lord. Ay, alam ko, magpo-provide ng Lord. Parang ang tunog natin sa ibang tao, ang yabang po natin. Hindi lang nila alam kung gaano tayo nagtitiwala sa Diyos. Okay lang po yun na mapagpamalang kang mayabang. Dahil ang pinagmamayabang mo naman ang buhay na Diyos. Amen. So sabi po niya, itong supot na ito, magiging katulad sila. Bakit? Sabi niya, because he has defied the armies of the living God. Binastos niya ang mga sundalo ng Diyos. So alam niyo po, si David kahit po nakita niya kung gaano kalaki yung kalaban niya, pero determinado. Tingnan po, sino ba si Goliath? Gaano ba kalaki si Goliath? Sa verse 4:7, matras po tayo ng verse 4:7 ng 17. Then Goliath, a Philistine champion from Gath, sabi ho dito, came out from the Philistine ranks and to face the forces of Israel. He was over 9 feet tall. Sabi po ng Bible is 9 feet 9 inches. So about 10 feet po. Ang iba po nang nabasa ko, nasa 12 feet po. Malaki po siya. Doblehin niyo po ko, siyempre lumalapad po yan. At hindi po yan yung mga nasa pelikulang parang mabagal. Mabilis po yan. Ang mas accurate pong giants na napanood ko po siguro yung pong My Best Friend Giant. Iba-iba yung size at mabibilis po sila. Ganyan po yung mga giant. Pinasunungalingan po ito ng mga Illuminati ng Amerika. Lahat po ng mga kasi po maraming giants sa continent of America. Kinuha po nila lahat, binili. Tapos nagpalabas po sila during the 18th century sa dyaryo na lahat daw ng mga fossils peke. Pero kinwestiyon sila, nasaan yung mga buto? Wala na, tinapon namin. Kung peke pala, bakit yung tinapon? Bakit po sinasabi nilang peke yung giant? Para sabihin po nila na hindi totoo ang Bible. Ganito po yan. Kaya nga po, napanood nyo na ba yun, My Best Friend's Giant? Giant na siya, meron pang mas malaki. Actually po, si Goliath, maliit lang po ito kaysa dun sa giant na linabanan po nina Joshua and Caleb. Remember? Na yung pong, yung pong isang cluster ng grapes, 2 tao nagbubuhat, pero yung giant, ganun lang niya kinakain. Tapos parang
tawag ho dito, grasshopper. Anong grasshopper, Kengkay? Tipaklong lang po sila sa size. Ganun po kalaki. Over 50 feet tall po. Napakalaki po nila. But anyway, si Goliath po, malaki din po siya. So sabi po dyan, he wore a bronze helmet. Mabigat po yung helmet niya. Bronze po siya. And his bronze coat of male weight, 125 pounds. Yung pong ano niya ho dito, nakatakip niya ho dito, 125 pounds na po yun. Sino pong 125 pounds sa inyo? Ganun na po kabigat. Nasa 57 kilos. Ganito na po kabigat. He also wore bronze leg armor. Hindi po sinabi kung gano'n. Pero sigurado mabigat ho ito. Ang bibigat ng suot ni Goliath, bakit malakas po siya? He carried a bronze javelin on his shoulder. The shaft of his spear was as heavy as thick as the weaver's beam. Tipped with an iron spearhead that weighed 15 pounds. Alam niyo po, yung kanyang sibat, yung kanyang tilos lamang po, yung patalim na maliit, ang timbang po niya 15 pounds. About, ano po ito? About 6 kilos mahigit po ito. Ganito po kalakas si Goliath. His armor bearer walked ahead of him carrying a shield. Kahit ganito kalakas at kalaki si Goliath, pero si David hindi siya natalo. Why? Because David was empowered during his devotions every day. Sino pong nagde-devotion dito, nagpe-pray, nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos? Kung bakit mahina ang isang Kristiyano, tamad mag-pray, tamad magbasa ng salita ng Diyos. Si David, bakit malakas ang loob niya at malakas siyang humarap sa kanyang Goliath? Ay dahil po, lagi siyang nagpe-pray. Lagi niyang, nung nasa siyempre po, wala, alang naman kausapin niya yung tupa niya, isa-isa, no? Ang kausap niya ang Diyos. Isa sa mga sinabi ni David nung kausap niya ang Diyos sa Psalms 27, 1-3. A Psalm of David, sabi po diyan, verse 1, "The Lord is my light and salvation, so why should I be afraid?" Ang Diyos ang aking liwanag at aking tagapagligtas, bakit ako matatakot? Ito po yung mga meditation ni David. That's why there is power in meditation. We need to meditate the Word of God. Bakit matapang si David? Mineditate niya ang Word ng Lord. So when evil people come to devour me, when my enemies and foes attack me, they will stumble and fall. Though a mighty warrior surrounds me, ang sabi po dyan, my heart will not be afraid. Kahit palibutin pa ako ng maraming mandirigma, ang puso ko hindi siya matatakot. Even if I am attacked at atakihin nila ako, I will remain confident. Wow, ito po si David. Alam niyo po, kaya kung minsan puno tayo ng takot, kulang po tayo sa ating prayer time sa Lord. Kaya takot tayong humarap sa mga Goliath po natin. But I tell you, kung kayo po ang Kristiyano sa pamilya nyo at humaharap po ng mga Goliath na problema, higanting problema ang pamilya nyo, kayo na Kristiyano dapat ang humarap doon. Amen. Si David po, out of thousands, no, siguro hundreds of thousands of soldiers, mga kamag-anak niya ito, kababayan niya, pero siya ang humarap. Kung natatakot ang pamilya mo, ikaw huwag kang matakot dahil kilala mo dapat ang Diyos na pinaglilingkaron mo. Amen. Kung bakit ka nandito para lumaban din sa mga Goliath sa pamilya mo. Amen. Talunin po natin ang bawat pagsubok, talunin po natin ang bawat mahiganting problema ng ating buhay at ng buhay ng ating pamilya. Amen po ba? So unfailing faith in the Lord will move you to fight your giants because you know that God is with you. Kung meron kang unfailing faith, ito ang magtutulak sa iyo na haharapin mo kahit gaano kalaki ang pagsubok sa buhay mo, kapatid. Amen po ba? Number 2, David had an unfailing faith in God because David was never bothered by any discouragement. Hindi po nagpa-epekto si David sa anumang salitang hindi nakakapag-encourage po sa kanya. Sino po sa inyo ang napanghinaan ng loob dahil sa mga salita lang? Marami na po siguro, no? Alam niyo po, nung hindi pa po, nung ano pa po ako, nung bagong may asawa pa lang, isa pa lang yung baby po namin, na dito sa church ito, dami ko na pong ano. Alam niyo po, sa church ito, maraming din demonyo kung minsan na nag-a-attend. Lalo na po noon. Batang-bata pa po ako noon, nasa 20s po ako noon, mid-20s,
Nakabili po kami ng second hand na sasakyan sa nag-resign na po ako sa aking trabaho. Meron po akong sasakyan from the company, sinurrender ko. Binigyan po ako ng aking ate na nasa Amerika ng 150,000. Sakto kasi birthday ko po noon. So birthday car ko po siya, second hand lang po siya na sasakyan. Pero nachismis ako dito sa church na nagnakaw daw ako, kaya ako nakabili ng I was the music director po noon, worship leader, tsaka po gitarista ako noon. Gusto ko nang umalis sa church. Habang tumutugtog po ako noon, umiyak ako. Sabi ng Lord, pag umalis ka, parang pinatunayan mo na totoo ang pinagkakalat nilang balita. Hindi ho pa masakit yun? Parang kung kayong sabihan ng ganon. Nasa more than 10 years na po ako naglilingkod bilang sa worship team po noon. Tapos makarinig ako ganon. Kahit po sa pastor, hanggang ngayon po maraming paninira, marami po. Kung wala po ang Lord, manghihina po tayo ng loob. Pero I've learned na kung paano ko encourage ang sarili ko rin po sa Panginoon. Amen. Ang isa sa matindi po, nung po ako'y nag-dialysis na 2007, may mga lumapit po sa atin, nasa church. Palagi ko hindi sila Kristiyano, mga demonyo po siguro to yung mga to. Kasi sabi po nila, no, yung iba, Brother Manny, mag-dialysis na ka. Ating kung paunakan, meron akong pamangkin, kanya 4 months lang namatay na. Sabihin mo ba naman yun sa... Ito yung malala. Brother Manny, meron akong sasabihin sa'yo, kanya. Napanaginipin kita, nakabarong ka. Nasa kabaong ka na. Sabihan na ba naman ito? Yung lawin-lawin, kaya sabi ko, nung matwa ka ako, hindi pa niya pingilang. Kaya ako. No, yung pong, sabihin mo yung sa isang taong dumadaan ng matinding pagsubok. Anong tulong yon? Wala po. Pero I've learned na i-encourage ko po ang sarili ko sa Panginoon. Si David po, ilang beses siyang diniscourage. Una, ang kuya niya. Balikan po natin sa verse 28 ng chapter 17. No, galit na galit ang kuya niya po dyan. Sabi niya, ba't ka nandito kanya? Sino nag-aalaga? Letang sisesen mong kaya, tupa, balikan mo na lang mo. No, yung pong pinagalitan siya ng kuya niya. Bunso, ang laki po ng agot po nila. Dapat po na-discourage niya si David dito. Ninanoy ko. Ako ba? Pinahiya po siya. Sinigawan siya sa maraming tao. Pero hindi po pinanghinaan ng loob si David. Sino pa po nag-discourage sa kanya? Ang mismong hari. Sa verse 32-33. No, nasabi niya, wag po kayong, kung kayong kapangpangan ng sabihan ng David, ako po magmanok-manukan, mahal na hari. Ako may gagana ka. Ako pong lumaban. Ano po sabi niya, no? Don't worry about this Philistine, ang sabi po ni David sa verse 32, no? And then, sabi po ni David kay Haring Saul, I'll go fight him, akong lalaban. Anong sabi po ni, don't be ridiculous, huwag kang magpatawa. Ano yan, iho? It's a prank? No, yan ba yung niya? Saul replied, there's no way you can fight this Philistine and possibly win. Hindi mo siya malalabanan at magwawagi ka. Hindi ka magtatagumpay. You are only a boy. No? Talaga po sigurong pasigaw din ang sinasabi ng hari ito. Paano ka, nagpapatawa ka ba? Hindi ka mananalo sa iganting yan. Ang liit mo lang, bata ka pa. Hindi po sinabi niya, ay sorry po kanya. Kala ko po kasi susuportahan niyo. Hindi po. Alam natin sumagot si David. Kaya ko po yan. Kung yung mga osot, Leon, hindi po nagpa-discourage si David. Alam niyo po kung minsan tayo, napanghihinaan po tayo ng loob. Pero lumaban po tayo. Kung wala man nag-encourage po sa atin, nasaan na yung CEO ko? Ba't di ako binisita? Nasaan na yung mga pastor? Bakit di ako binisita? Alam niyo po, I remember po, no? For many years nga po, ang aking mga pamilya, ang aking mga anak, hindi po nila ako nakita sa dialysis. Just kailan lang po nung dalaga na sila. Ganyan pala yung dialysis, dati kaya po nila. Pero nung pong napunta po ako na-COVID po tayo nung 2020, September, no, hinatid ako ni Pastor Francis at agad hiniwalay po ako kasi positive nga po ako. And then, dahil wala pa pong bakanting kwarto, na dapat sariling kwarto, may sariling dialysis machine dahil dialysis patient, hindi na po ako pinauwi. At dinagay po ako dun sa likod ng building. At mga katabi ko po, mga bangkay, morgue. Ilang oras po ako doon? 4 o 5 oras po ako na madaling araw. Pero alam niyo po,
ang unang tumawag po sa akin sa mga pastor, bukod po kay Pastor Francis na inatid po sa hospital, si Pastor Alex Tinsay pa. Si Pastor Alex Tinsay na mga alauna na po ng madaling araw, yan sabi niya, Pastor Manny, kaya pinapatawag ka ng Panginoon, kamusta ka na? Ay, Pastor, kako. Totoo po, talagang kailangan ko po ang encouragement. Bakit kanya? Nandito po ako, positive po ako. Ikukulong po ako, kako, ganyan. Pero marami pong hindi nag-follow up po sa akin dito sa church. Pero hindi po ako nagtampo. Kung nagtampo po ako, lugi po ako. Ay, ba't di ako binisita ng mga kasama ko? Hindi po ako nagpa-discourage dahil alam ko, kasama ko ang Diyos. Yung alam mo lang kasama mo ang Diyos, dapat sapat na yon. Amen. Kahit hindi ka bisitahin ng kaibigan mo, ng CU mo, o ng taga-church. Pag alam mong kasama mo ang Diyos, sapat na yon. In fact, mawala ang lahat ng tao sa buhay mo, wag lang mawala si Kristo sa buhay mo. Matuloy kang magtatagumpay at makakapunta ka ng langit. Si David po, walang naging karis kaya. Sa kahit isa, wala. Kahit kapatid niya, wala. Maging yung kalaban niya, discourage siya. No, basahin po natin, nung hiranap siya si Goliath sa 41:44, bumaba na po si David po dito, na sabi po niya, meanwhile, the Philistine with his shield bearer in front of him kept coming closer to David. He looked David, sabi ni, tinitingnan ni Goliath, si David, sabi niya, and so that he was little more than a boy. Sabi niya, bata lang. With health and handsome. Pero sabi ni Goliath, bata lang, pero pogi ha. Palagi ko bakla si Goliath, no? Kasi sabi niya, pogi ha. But he despised him. No, binastos siya, binuli siya, sabi niya, am I a dog? Sabi niya kay David, aso ba ako na may dala ka lang na pamalo? Sabi po niyan, and the Philistine, tapos minura siya, sinumpa siya ni David sa kanyang mga Diyos. Sabi po diyan, ni Goliath, punta ka dito kanya na ipapakain kita sa mga ibon at saka sa mga hayop. Ang sabi po niya. Alam niyo po, hindi lang po sila, think about yung lahat ng mga Israelita. Hindi ba tinatawanan siya? Tingnan mo yan. Siguro sinabi kay Eliab, di ba kapatid mo yan? Ba't ang yabang-yabang? Wakwa, siya lalaban? Imagine niyo po yung mga Filisteo. Bumababa, bata. Hindi ba nagtatawanan yung kaaway niya? Ay, tignan niyo mga Israelita, si Aring Saul, desperado na. Isang maliit na bata lang ang pinadala para lumaban sa ating champion na giant. Siguro po dito, talagang masakit ng tiyan na nakakatawa naman. Pare, sabi niya po, siguro yung kumpare ni Goliath, pare kanya, tirisin mo parang kuto lang yan. Oo nga, kaya siguro tumatawa po sila dito. Walang kakampi si David, kundi ang Diyos lang. Pero hindi nagpatinag si David. Alam niyo po, kung sigurado kayo sa salita ng Diyos, kakilala niyo ang Diyos, kahit anong masamang salita na marinig po ninyo na magpapahiwalay sa pananampalataya, wag po kayong bumitaw. Tumayo kayo katulad ni Haring David. I-refute po natin, i-reject po natin kung ano yung mga sinasabi nila. Rineject ni David ang sinasabi ng kanyang kuya, rineject ni David ang sinasabi ng mahal na hari, maging yung sinasabi ni Goliath, lahat ng nakapalibot sa kanya hindi niya tinanggap. Bakit? Let me remind you about Isaiah 54:17. Ang sabi dito, no weapon forged against you will prevail or prosper. And then you will refute, ikaw mismo, you will refute every tongue that accuses you. Ang sabi ng Panginoon, ibagsak mo, tanggihan mo ang lahat ng mga negative words na sinasabi nila, hindi totoo yan. Kung anong sinasabi ng dyablo sa'yo, tanggihan mo. Kung ano lang ang sinasabi ko sa'yo, ang sabi ng Panginoon, yun lang tanggapin mo. Mananalo ka, magtatagumpay ka. Sinasabi ng dyablo, hindi ka nagagaling, pero sinasabi ko sa'yo, sabi ng Panginoon, ako ang kagalingan mo. Sinasabi ng dyablo, mababaon ka na sa utang. Sinasabi ko sa'yo, ay iaangat kita, ako ang magpo-provide sa pangangailangan mo. Sinasabi ng dyablo, hindi mo mapagtatapos ng pag-aaral ang maanak mo. Sinasabi ko sa iyo, lahat ng maanak mo magiging professional. Panghawakan po natin ang sinasabi ng Diyos. Sinasabi ng dyablo, hindi ka na makakabili ng bahay. Sinasabi ko sa iyo, sabi ng Panginoon, pagpapalain kita sa harapan ng iyong mga kaaway. Amen. Yung sa Psalms 23, ang sabi po ni David, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Anong ibig sabihin po ng pinagpapala mo ko, pinapakain mo ko, kahit sa harapan ng aking makaaway. Kaya nga, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.
and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. So katulad po ni David, tanggihan po natin ang mga negative words. Kapag ikaw ay nadi-discourage, si David po nung na-discourage po siya, ang sabi po sa Psalms 42:5, 42:11, 43:5, pare-pareho lang po yan. In-encourage po rin sa niya, why my soul, ang sabi po dyan, are you downcast? Sabi po dyan, why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Bakit ka lupaypay, aking kaluluwa? Bakit ka nanghihina? Bakit ka nadidismaya? No, purihin mo ang aking Panginoon. Magpupuri pa rin ako sa aking Panginoon. No, nung naglupaypay din si David, sinabi niya sa Psalms 103, alam niyo po yun, yung inawit natin, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Sa ibang salin, praise the Lord, O my soul, and all that is within me, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and do not forget all His benefits. Tignan nyo, may benefits na naman. Ano po yung benefits dyan? Una, who forgives all your sins and heals some of your diseases. Knows all your diseases. Pinagaling na ng Panginoon. Ang sabi diyan, and then sabi diyan, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires so that your youth is renewed like the eagles. Pinagpapala ka ng Lord. Pagpalain mo ang Panginoon, sabi niya, sambahin mo ang Panginoon, purihin mo ang Panginoon, at huwag mong kakalimutan ang lahat ng pagpapala ng Panginoon sa iyo. Kaya kung ano po, nadidiscourage, ako po ilang beses po ako nadidiscourage, lalo na po noon. No, lagi kong hinaharap po sa salamin ng sarili ko, Emmanuel, ang tawag ko po sa sarili ko. Yung pinipreach mo, itang pipreach mo, gawan mo, maging plastic. Alam niyo po yung mga mahang na salita ko, una ko pong sinasabi to sa sarili ko. Maging plastic, gawan mo. Walang ibang mag-encourage po sa'yo. Nung nasa COVID facility po ako, no, ikaw lang mag-isa doon, mamamatay ka dahil mag-isa ka, dahil sa takot at higit sa lahat, yung araw-araw, sisigilin ka nila ng 45 hanggang 50,000 a day. Tapos, nung kinuha po namin yung bill po namin, puro PPE. In kalaraman nano, tinanong ko yung nurse, totoo ba na tuwing papasok kayo dito, nagpapalit kayo ng ano? Hindi po. Ito na yun hanggang gabi. Pero nakalagay doon, tuwing papasok daw, marakal kay lupang pera. Marakal demonyo kayong hospital. Pero hindi po ako nakapag-discourage. Nanampalataya ako sa Diyos, kahit po yung mga pangangailangan, babayarin po namin, ibinigay po ng Diyos. Praise the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and do not forget, huwag niyong kalimutan, yung mga benefits. Amen. Sa benefits po ng Lord, kompleto na po tayo. Lahat po ng nakakuha nun, magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. So unfailing faith in the Lord will enable you to overcome negative words of discouragement. Kung meron ka pong tunay na pananampalataya, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng mga negative words. Amen. Number 3, David had an unfailing faith in God because David boldly declared his confidence in the Lord. Paano may unfailing faith si David po? Dineklara niya ng matapang kung ano po yung pananampalataya niya, yung kumpiyansa niya, yung confidence niya sa Lord. No, kaya nga po nung kaharap niya si Haring Saul, nung sabi niya sa verse 17:37, basahin po natin. The Lord who rescued me, sabi po ni David. Bakit matapang po siya? The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from the Philistine. Ang Diyos na nagligtas sa akin, eto po pala, bakit mayabang si David? Hindi po sa sarili niyang lakas. Alam niya, naligtas siya sa leon at saka sa oso dahil linigtas siya ng Diyos. Kung linigtas ako ng Diyos sa mga oso at leon, sabi po ni David, ako rin ay liligtas niya sa Pilisteyong ito. Then sabi po ni Saul finally consented. All right, go ahead, he said, and may the Lord be with you. Para pong napilitan si Saul dito, sabi niya, sige napin. Ala ng choice, sige, ikaw na lang ang lumaban. Di ba, pinasuot pa ni Saul yung kanyang baluti, yung armor niya. 6-footer, mabigat. Sabi po niya, hindi po ako sanay dito. Lalaban na lang po ako kung anong alam ko, ano pong alam ni David, yung kanyang tirador. Hindi ako sanay dito. And then, dito po, nung nagharap na si Goliath sa 45:51 si David. So sabi ni Goliath, para ka lang bata, no? Kaya niya, ano po sagot ni David? David replied to the Philistine, you come to me with sword and spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's armies,
nagdeklara po siya. Kahit po dito, kahit kay Saul nagdeklara po, kahit po dito nagdeklara siya, I come to you in the name of the Lord of Heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Today, ang sabi po ni David, today the Lord will conquer you. Hindi niya sinabing today, I will conquer you. Inuna niya ang Diyos, today the Lord will conquer you, and I will kill you and cut off your head. Teka muna, tirador lang yung dala ni David. Puputulin daw yung ulo, nagdeklara po siya, puputulin ko yung... Alam niyo po, kahit may problema ka, magdeklara ka. Nung nasa COVID din po ako, nagdeklara po ako. Hindi, ang sabi po ng doktor sa akin, hindi ayaw mo uminom yung gamot na binibigay ko sa iyo. Yung katabi mo diyan, sabi po niya, no? Hindi ko makilala yung doktor ko, hindi ko siya nakilala ano po kasi during the COVID po, hindi mo sila makilala. Lalo ng mga doktor, para po silang mga alien. May mga ang sabi po niya, no? Mamamatay ka rin yan. Yun po ang pero ang sabi ko po, hindi po ako mamamatay. 14 years na ako nagdadialysis. During that time, hindi iningatan ako ng Diyos ko. Diniklara ko, ito rin po, matuto tayong magdeklara sa ating mga sitwasyon. Huwag niyo deklara, kawawa ako. Kung anong sinasabi mo, gagawin ng Diyos, ang sabi po niya. Si David, sinabi po niya na, today I will conquer, I will kill you and cut off your head, and then I will give, sabi niya, the dead bodies of your men to the birds and wild animals, and the whole world will know that there is God in Israel. Palagi ko nagtatawanan ng mga Pilisteo dito. And then yung mga Israelita, tol, kanya kunin mo na yun, pare, kunin mo na yung kabayo, kanya. Tatakbo na tayo, mamamatay yung kutong lupang yan, kanya. Magiging alipin tayo, patay tayo dito, kanya. Habang nagtatawanan po, pero ano sabi ni David? Sa araw na ito, tatalunin ka ng Diyos at pupugutan kita, sabi niya. At lahat ng kasama mo, mamamatay lahat yan, ipapakain ko sa mga ibon, ang sabi po niya. At sa araw na ito, makikilala ng buong mundo na buhay ang Diyos ng Israel. Dapat po sa atin din po dinideklara natin. Sa buhay kong ito, makikita ng mga tao na ang aking Kristo na pinaglilingkuran ay buhay. Kung bakit ako buhay at pinagpapala, dahil ang Kristo na pinaglilingkuran ko ay buhay. We need to declare boldly our confidence in the Lord. Kung kumpiyansa ka sa Diyos, confident ka sa Diyos, dapat po matapang mong sinasabi ang iyong pananampalataya sa lahat ng tao. Amen po ba? And then, anong verse na po tayo? Verse 47, and everyone assembled here will know that the Lord rescues His people, ang sabi po dyan, but not with sword or spear. Sinasabi ni David dito, na nililigtas ng Diyos ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao, sabi po dito, hindi sa kapangyarihan ng tao. Pero sabi po niya dyan, but not with sword and spear. This is the Lord's battle and He will give you to us. Ito po ang dineklara po ni David. As Goliath moved closer to attack, David ran out to meet him. Nung pong naglakad na si Goliath, papalapit kay David. Si David po hindi naglakad, tumakbo po siya, hinarap niya si Goliath. Kung may problema kayo, huwag niyong takbuhan ng problema. Harapin niyo na patakbo pa. Nasasabi mo, problema, hindi mo ako matatalo dahil kasama ko ang Diyos. No, alam ko, magtatagumpay ako. Maaring may problema ako ngayon, maaring may karamdaman ako ngayon, maaring may mga utang ako ngayon. Pero sa darating na bukas, alam ko, matagumpay ako dahil kasama ko ang Diyos. Noong pong papatakbo, just imagine this. Lahat po nakatulala ngayon. Tumatakbo si David, hindi natakot. Hindi po natakot si David nung lumalapit si Goliath. Ay, ang laki nga niya, karagul natin. Kuya, sopan mo na ako, kuya. Karagul na. Hindi po, matapang po siyang tumakbo. Nung habang tumatakbo po siya, alang sipat-sipat, kinanwayang bato. Habang pinapaikot po niya, at rinilis po yung bato, tumama po sa noo ni Goliath. Ang kamangha-mangha po dito, ang sabi po dyan, reaching into his shepherd's bag, and taking out a stone, he hurled it with a sling and hit the Philistine in the forehead. And sabi dyan, the stone sank in. Bubaon. Alam niyo po, sabi ng mga doktor, ang noo po natin ito ang pinakamatigas na buto. Kaya matigas sa ulo natin. No? Tingnan niyo yung iba, baka mas matigas pa. Pukpukin mo man ng martilyo yan, hindi mabubutas. Maaring medyo mag-crack, pero hindi mo siya mabubutas. Bakit nabutas? Anong sabi ni David sa deklarasyon niya? Today, the Lord will conquer you. Yung batong
Alam niyo po sino yung rock? Si Jesus, the rock of our salvation. Yung batong rinilis ni David, kumilos ang Diyos. And then, ang kamangha-mangha dito, no? Kinuwento nga po ng aming head elder to si Elder Jess. Sabi po niya, instead na patalikod na bumagsak si Goliath, harap, dapat yung puwersa, napakalakas na puwersa, bumaon. Patalikod. Bakit? Ginawa po din po ng Diyos yun para hindi na mahirapan putulin yung ulo ni David. Kasi po dito po puno siya ng bakal. Sa likod po, kung mapapansin niyo po yung mga armor po noon, ano po yan? Open. Na tumayo si David sa likod ni Goliath, kinuha yung espada, pinugutan ng ulo. Napakatindi po nang nangyari dito. Bakit? Diniklara ni David, sa araw nito, ikaw na problema namin, matatalo ka namin. Wala nang problema ngayon dahil kasama namin ang Diyos. Amen. And then, ano po nangyari dyan? And Goliath stumbled and fell face down on the ground. So David triumphed over the Philistine with only a sling and stone, for he had no sword. Then David ran over and pulled Goliath's sword from its sheath. Kinuha po niyang espada niya. David used it to kill him and cut off his head. When the Philistines saw that their champion was dead, they turned and ran. Alam niyo po, nung nakita po nila bumagsak, imagine niyo po yung mga tao, tahimik. Habang po tumakbo si David at tumayo sa likuran po ng napakalaking tao na giant. At kinuha yung pinamasdan po nila kung anong mangyayari. Nung pinugutan yung ulo, kinuha ni David yung ulo. Nagsigawan na ang mga Israelita, hindi papalayo. Papalapit po sa mga kalaban po nila dahil nagtakbuhan ng mga kalaban po nila. Alam niyo po, kung tayo lang ay mananalig sa Diyos, kulang lang po ang oras ko para i-testify sa inyo kung paano ako pinagtagumpay ng Diyos sa napakaraming problema po namin. Huwag po kayong maniwala kapag kayo malapit sa Diyos, wala nang problema. Kung kailan tayo malapit sa Diyos, mas maraming problema. Pero, mas maraming kapangyarihan ang bibigay lakas ang Diyos sa atin. At mas maraming pagpapala kapag nagtagumpay ka. Diba sabi po ng James 1:12, pinagpala ang taong nagtagumpay sa bawat pagsubok. Dahil kapag siya'y gagantimpalaan siya ng Diyos. So blessed is the man, the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ano man ang pagsubok mo, kapatid, pagtagumpayan mo, kasama ang Diyos. Huwag sa sarili mong lakas, huwag sa sarili mong katalinuhan. Kasama mo dapat ang Diyos para tunay kang magtagumpay. Amen po ba? Kaya kung bakit nagtagumpay si David, dahil confident siya, kumpiyansa siya na hindi siya iiwan ng Diyos. Amen. Huwag tayong magtiwala sa tao. Huwag tayong magtiwala sa sarili nating lakas. Bakit po? Meron pong sumpa. Jeremiah 17 verse 5 and verse 7. This is what the Lord says, cursed are those who put their trust in mere humans. Sinumpa daw po yung mga taong, sumpain daw yung mga taong nagtitiwala sa tao. Halimbawa, may pangangailangan ka, ang iniisip mo si Bombay o yung kaibigan mong mayaman o yung kapatid mong nasa abroad. Sinumpa daw po yan. Dapat po ang unang pagtiwalaan po natin ang Diyos. Who rely on human strength. Ang sabi po dyan, and turn their hearts away from the Lord. Kapag nagtitiwala sa tao sa kalakasan ng tao, kalakasan po natin, nahiwalay po tayo sa Panginoon. But blessed are those who trust in the Lord. Pinagpala daw yung nagtitiwala sa Panginoon and have made the Lord their hope and confidence. Kapag ginawa mo ang Diyos na siya ang confidence mo at ang pag-asa mo, sigurado kapatid, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Hebrews 13:6, last verse na lang po ito. So we can say with confidence. Sabi niya, we can say. Dapat sabihin natin, i-declare natin with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear what can mere people do to me. Pwede po natin sabihin to, the Lord is my helper, so I will have no fear. At the count of 3, 1, 2, 3. The Lord is my helper, so I will have no fear. One more time. The Lord is my helper, so I will have no fear. Kaya nga po sabi yan, I will say with confidence. With confidence ba yung sinabi nyo kanina? Confident ho ba kayo? Na ang Diyos ang ating kasama, katulong po natin, siyang gagabay sa atin, magtatagumpay po tayo sa buhay natin ito. Huwag kayong mag-alala sa nangyayari sa mundo. Huwag kayong mag-alala sa nangyayari sa buhay po natin dahil kasama natin ang Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, laging matagumpay ang buhay po natin. So like David, if your confidence is in the Lord, then boldly say it.
Kung ang kumpiyansa mo, ang pag-asa mo ay sa Diyos, sabihin mo dapat, deklara mo, ng merong confidence. Unfailing faith is putting your hope and confidence in the Lord. Amen. Kung meron kang tunay na pananampalataya na hindi nag-fail, dahil ito ang pag-asa mo at yung kumpiyansa mo ay nasa Panginoon. Ang lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Amen. Mag-review na po tayo the unfailing faith of David. David was determined to face Goliath, the giant. David was never bothered by any discouragement. David boldly declared his confidence in the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon. And as we are being served, let us bless the Lord with all of our strength, our mind, our hearts. In Jesus' name, hallelujah.